Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Miyerkules, ika-28 ng buwan ng Abril, taong 2021. At gaya ng ating palagiang paalala, huwag po kayong makalimot na magsuot ng inyong mga face mask and face shield. At pag kayo po'y lumabas na sa inyong mga bahay, huwag niyong kalimutan na palagi kayong mag-observe ng 2-meter distance or 6 feet away dun sa mga masalubong nyo o makakatabi po ninyo. Huwag nyo rin kalimutan na palagi kayong maghuhugas ng inyong mga kamay for 20 seconds with soap and water. And syempre, yung ating pong kalusugan, huwag nyong papabayaan. Kailangan ay magpalakas po tayo. Tayo'y magpaaraw sa umaga. Mag-ehersisyo, exercise. Matulog palagi tayo ng at least 8 hours a day. Kumain po tayo ng masustansyang pagkain, gulay, prutas, uminom ng maraming tubig. Uminom din kayo ng mga supplements po ninyo. And syempre, huwag niyong kalilimutan palagi yung you should always be smiling. Smile is, sabi nga and laughter, best medicine. Ibig sabihin, pag nakasmile kayo, tawa kayo ng tawa, di walang stress. Pag walang stress, walang papasok na cancer sa inyo. Anyway, kahapon, 500 years na pagdiriwang po nung tagumpay sa Mactan. Natatandaan niyo si Lapu-Lapu. Yung Pilipinong pumaslang kay Ferdinand Magellan nung siya ay nag-landing dyan sa Mactan. Kahapon in connection with that quincentennial commemoration of the victory of Mactan, si Presidente ay nagbigay ng kanyang pahayag. At sa kanya pong talumpati, hinalintulad niya yung ating mga medical and essential frontliners doon po sa mandirigmang si Lapu-Lapu. Kaugnay dito sa nagaganap na krisis natin sa pandemya at sa kanyang talumpati, naalala niya raw na yung kanyang idol, idolo niya po si Lapu-Lapu at yung mga matatapang na mga mandirigma ng Mactan, walang takot na lumaban dito po sa mga dayuhan na nagbanta na tanggalin ang kanilang pamamaraan ng kanilang buhay. Hindi po sila natakot, sabi ni Presidente, kahit na sa lakas, sa mga baril ng mga dayuhan, kahit na sa kanilang pakikibaka ay dumanak ang dugo sa kanilang lupa. Kaya ito daw pong okasyon ng pagdiriwang ng 500 taong ng paslang ni Ferdinand at pagtagumpay ni Lapu-Lapu. Hindi lamang po ito nagpapakita ng kabayanihan ng mga ninuno natin. Kung hindi, pinapakita rin yung mga bagong bayani po natin. At yun ang mga frontliners natin. Nakarapat-dapat na mga tagapagmana ng legasiya ni Lapu-Lapu. Ito daw pong ating mga medical and essential frontliners na sa araw-araw ay sinasalubong at niyayakap ang panganib na nilikha nitong COVID-19 ay patuloy na ibinibigay at sinusuong ang kanilang mga buhay para lang mailigtas yung mga may sakit nating mga kababayan ng coronavirus at pati na kahit na anong uri ng sakit. Kaya sabi po ni Presidente, hinikayat niya ang ating mga kababayan na tayo'y magkapit-bisig upang maibsan na po natin ang ating pagdaranas at tayo'y magtungumpay dito sa pandemya
sa pamamagitan ng pagkuha ng inspirasyon sa ating mga nakaraan at mga pangkasulukuyang mga bayani. Napakaganda ng mensahe ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaya sa totoo lang, talaga naman mga Pilipino, talagang katutubong matatapang sa lahat ng uri. Matapang din sa pag-criticize. Kita niyo yung mga oposisyon, yung mga detractors. Ubod ng tatapang, ang galing magsalita. Kaya lang, kulang sa gawa. O yun ang hindi nila namana doon sa ating mga nakaraang bayani. Yung mga bayani natin, ng mga ninuno natin, hindi lang sila matatapang, kung hindi masipag pa sila sa gawa at hindi lamang sa salita. O samantala, yung pong ating pamalaan, talagang pinagbawal na yung pagpasok ng mga nagbabiyahe mula sa India at yung pong mga papunta rito na merong travel history na nagpunta sa India sa nakaraang 14 na araw. At ang layunin po nito upang mapigilan natin yung pagkalat o pag-transmit, pagkahawa nitong tinatawag na double mutant coronavirus strain. So lahat po ng mga biyahero na galing sa India o merong history na kayo'y nagbiyahe sa India sa loob ng 14 na araw, bago kayo dumating dito sa bansa, pinagbabawalan kayong pumasok sa Pilipinas mula sa Abril 29, ibig sabihin mula bukas hanggang May 14, 2021. Yun namang pong mga nasa biyahe na, in transit na, galing sa India. At yung mga nagpunta ron sa loob ng 14 na araw, bago sila dumating dito sa Pilipinas, at dumating sila bago dumating ang bukas, pwede kayong papasukin. Kaya lang, kailangan mag-undergo ngayon ng 14-day facility batay sa quarantine period despite acquiring a negative reverse transcription chain reaction o RT-PCR result. Kailangan pa rin na kahit meron kayong swab test na negative, para kayo mag-quarantine. Pinag-uusapan yung swab test ako, nag-swab test na naman tayo kahapon sa NKTI kagabi. Medyo nag-i-improve naman yung sumundot sa ilong natin, hindi masyadong masakit. Nami-miss natin yung magaling na dinadaanan lang. As usual, as expected, negative na naman po ang inyong lingkod. Yun ang nakukuha pag kayo ay sumusunod sa health protocols at pag malusog ang inyong katawan. Kahit na anong oras kayo magpa-swab test, negative. Anyway, yung pong restrictions sa mga biyahero galing naman sa ibang bansa na merong bagong strain, maaaring pagbawalan din natin. Yan kung may rekomendasyon po yung ating DOH at ang Department of Foreign Affairs. At yun naman pong DOT natin, Department of Transportation, DOTR. Kailangan siguruhin nila na yung pong mga airlines, bawalan ang pagsakay ng mga pasahero na papasok sa ating bansa. Maliban na lang kung sila bahagi ng mga repatriation efforts ng ating pamalaan. Alam niyo po ba sa India, napaka-tragic, napakalungkot na malaman natin na there are 352,991 na mga bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19. Biro niyo yun, halos 600,000
ang kumpirmadong may sakit doon ng coronavirus. At ito po yung pang-5 araw na, sunod-sunod. More than 300,000 coronavirus infections in the South Asian nation. Sapagkat ito talagang catastrophic ang description dito. Kasi second wave ito ng pandemya. Kung baga, abahoy nag-collapse na ang healthcare system ng India. In other words, the country's health care system in India has collapsed because of the second wave. Because the hospitals filled beyond capacity and unable to care for any new patients, the shortage of oxygen canisters so dire that some COVID patients are literally gasping for air. O ibig sabihin, talagang bumagsak na po yung health system nila, pati yung mga hospital nila. Wala na, hindi na makatanggap ng mga may sakit. Sapagkat hindi na nila kayang gamutin. Paano mo gagamutin kung hindi makapasok sa ospital? Nandun lahat ng mga gamit, nandun ang higaan, nandun ang mga instrumento. At kulang na ho yung mga oxygen canisters. Kailangan, alam niyo, pag meron kayong sakit ng coronavirus, talagang nahihirapan kayong huminga. Kaya yung pong mga tao doon, talagang halos mamatay sila every minute. Hindi na nga ako makahinga. Nakita nyo, pinakita pa nga doon. Mga kotse, nandun na lang nag-oxygen. Alam niyo ba na nag-post po sila nung nakarang Lunes lamang, 2,812 deaths. Biro nyo, halos 3,000 ang namamatay sa araw-araw, which is another record one-day number. At yung pong kanilang mga crematories kung saan kinikremate yung mga namatay, sunog, talagang busy daw po. At yung capital na New Delhi, yun ang capital po ng India, in-extend, dinagdagan na naman ng 1 linggo yung lockdown nila ron. Kasi mag-expire na ito sa Lunes. Pero buti, 1 linggo lang. Most likely, baka dadagdagan pa yan. The way things are turning up. Yung po second wave ng coronavirus doon, parang sinisisi nila doon sa mas matindi at mabangis na version ng virus. At the same time, yung pagluluwag nila doon sa restriction sa mga large crowd o yung pag-iipon ng mga tao. Kasi nung nakita nilang under control, parang tayo rin. Ganun na nangyari. Nung nakita natin yung under control, we ease the restrictions, niluwagan natin, ayun, nagkaroon ng surge. At alam niyo po ba, ang India, marami na rin nabakunahan. 138 million doses of vaccine. Pero yun daw po ay wala pang 2% ng estimated 1.4 billion people. Meron yung 1.4 billion. Nakikipagpaligsahan ito sa Republic of China. Sa dami ng tao. Dapat babakunahan mo doon 80% of 1.4 billion. Biro mo yun. 80% 1.68%. Wala pa. Kaya yung pong datang yon, galing po yun sa Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. At yung India daw po ngayon, meron ng 17.3 million na nagkasakit ng coronavirus. At ito'y pumapangalawa sa Estados Unidos, sa US. Kasama na po yung kanilang mga namatay. Alam niyo kung ilan ang mga namatay? 195,123 deaths. Halos 200,000 na ang namamatay po sa India. At kung titingnan po ninyo yung statistika
sa mga bansa, sa dami ng mga namamatay, ang nangunguna po doon ay ang US, United States. Alam niyo ba kung bakit? Hindi ba ayaw nila magsuot doon ng mask? Wala silang ano doon, para sa kanila, pagsusuot ng mask, restriction sa kanilang kalayaan. Ang klase ng mag-isip, ano? O ayan, kaya naman nangunguna sila sa maraming namatay. Pumapangalawa naman po yung Brazil. At ang pangatlo, Mexico. Ang pangapat nga itong India. Yun. Talaga naman, alam nyo, talagang dapat maging maingat tayo. Kaya hindi ba sabi natin yung mga community pantries, yun magiging super spreader yun pag hindi po tayo naging maingat. Kaya nang paalala natin sa inyo, yung mga community pantries organizers, makipag-ugnayan po kayo sa mga local government units. Walang mawawala sa inyo sapagkat sila ang aalalay sa inyo. Sila magpapadala ng mga bastonero dun para mapatupad yung mga health protocols. Iba na ho yung naroroon sila. Kasi kung aasahan nyo lang yung kayo-kayo, sila, wala. Talagang maniwala kayo. O, tingnan nyo di ba yung nangyari nga kay Angel Locsin, yun magandang aral yun. Hindi nag-coordinate. Kaya, marami. Apart from that, gaya ng sinasabi natin sa inyo, maganda yung layunin, pero kung dagsain kayo ng marami at kulang yung ipamimigay ninyo, sigurado, sa halip na matuwa, mas marami magagalit. Hindi po ba? Sabi natin, ang the best talaga dyan, ilimit nyo yung bibigyan nyo. Sabihin nyo na sa tao, kung magpo-post man kayo, mag-announcement kayo, sabihin nyo na mga 300 lamang po o 200 lamang. O para, siguro para hindi magulo. Kasi kahit na sabihin mo 200, 300, may darating. Darating pa rin kasi sino bang ayaw na makatanggap ng libreng ayuda? Ang gawin nyo, i-announce nyo, pag dumami kayo, magra-raffle tayo kung sinong manalo dun sa raffle, yung mga mabunot na mga numero. Siyempre, bawat isa bibigyan mo ng numero. Yun lang ho ang makakabigay at umuwi na muna yung iba at bumalik. O dapat ganun ang meron kayong regla. Talagang magkakaroon kayo ng problema. Pero meron ho tayong panukala Ito inilabas natin doon sa programa natin kahapon sa South Panel O. Yan sa DZRJ. Sabi natin, tatawagin natin si Secretary Rolly Bautista. Alam niyo ang aking panukala. Ano kaya gawin natin yung estilong sa halip na sila ang pupunta dun sa mga lugar na mga community pantries na tinatawag para maiwasan na nga itong mga suliranin sa pagdagsa, sa pagkalat ng coronavirus, sa samaan ng loob, sa galit na hindi makatanggap. Ano kaya gawin na lang natin? Since sabi naman ni Secretary Rolly sa atin, nung makausap natin siya nung isang buwan, kaugnay po sa pagpunta natin sa Cavite, meron daw siya palaging nakareding food packs. At ito ay inihahanda nila pag merong mga kalamidad, merong bagyo, merong baha, merong putukan ng mga bulkan dyan, merong sunog. Nakaready daw yon. Sabi ko, iniisip ko po, since marami naman pala tayong nakareding food packs dyan, habang wala pa itong kalamidad, ano kayang yung mga naka-ready dyan? Dali na natin doon sa mga lugar, malalaman naman po natin talaga, yung mga lugar talagang matitindi yung kahirapan. Lalo na dyan sa Quezon City, talagang punong-puno dyan. Sa Maynila, meron ng mga lugar talaga na puntahan natin, lagay natin yan sa malaking container van, whatever kind of vans we have.
Nandun ang mga ayuda. At dadali natin dun sa komunidad. Bigay natin sa kanilang mga doorsteps. Yung mga ayuda. O, hindi na sila kailangan pumunta. Di ba? Palagay ko magandang proyekto yan. Pag-aralan nga natin yan, Secretary Rolly. Para hindi na mapapwersa lumabas yung mga senior citizens. Kahit na hindi senior citizens, para pumila doon. Maganda siguro po yan. Let's study that. In connection with this, yung pong DSWD, nag-apila naman sila. Sabi nila, kailangan talaga yung mga senior citizens, lalong-lalo na yung may mga disabilities, yung mga may comorbidities na tinatawag, may mga sakit, diabetes, rayuma, sakit sa puso, kahit na anong nararamdaman nyo na nagiging sagabal sa inyong malayang paggalaw, wag na ho kayong pupunta kasi doon. Utusan nyo na lang yung mga miyembro ng pamilya na malulusog, malalakas, o bata pa. Sapagkat talagang kayo ay bukas na bukas sa pagkuha ng coronavirus. And at the same time, ayun din, nung paalala ng DSWD, pareho ng paalala natin, na mag-coordinate talaga kayo. Kailangan talaga coordination. Hindi po pwedeng hindi. Para umiwas kayo sa anumang uri ng sakuna, anumang mga kalakaran na sa halip na matutuwa yung pumunta ron, magkakaroon pa ng dahilan para magalit o masiphayo sa kanilang mga inaasahan. Babalikan po natin kayo matapos ang ilang paalala ng ating istasyon. Alam po ba ninyo na malapit na Labor Day po natin, di ba? Labor Day is May 1. So, kaugnay po rito, ito pong ating pamahalaan ay magbibigay ng 5,000 bakuna doon sa mga minimum wage earners ng OFWs. Libre po ito. Dahil sa mga manggagawa, kaugnay ito sa pagdiriwang ng araw ng paggawa or Labor Day. Ito'y actually pakiusap po ito ni Secretary Bebot Bello. At pumayag na po, binigyan na siya ng green light, go, ng task force ng ating pamahalaan. At sa isang resolusyon ng IATF, yung kanilang request ay sinang-ayunan. Pinayagan na sila bilang tribute sa ating mga manggagawa sa ilalim ng Priority Group A4. Kaya lang sabi ng IATF, kailangan gumawa kayo ng master list para siguradong yung mga tatanggap noon merong equitable representation ang panig ng labor. Meanwhile, yung pong task force, isinama sa frontliners, yung mga nagtatrabaho dyan sa Kongreso. Kasama din sila sa priority vaccine beneficiary sa ilalim ng Priority A4 group. Hindi po ba yung A4, andun, kasama na doon yung mga transport workers, yung mga nagbabiyahe, yung mga nagdadrive. Yan sa LRT, MRT, mga bus, yung mga jeepney,
yung dyan sa mga Grab, mga nagdadala ng mga pagkain. Kasama din po yung mga nagtitinda sa palengke. O pati dyan sa kalsada, yung mga ambulant vendors. Kasama na rin po yung mga nasa media. O madalit sabi, lahat na reporters, lahat na technicians, lahat ng mga nagtatrabaho sa studio, sa radyo, sa dyaryo. Yun. Kasama na siyempre, pati na yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Pumasok po sila doon sa A4. Kaya marami na rin ang nababakunahan. Oo, pinag-uusapan yung bakuna. May natanggap tayong text, sayang hindi nakaabot eh. Pakita sana natin sa screen. Dyan daw po sa Makati, hindi po ba may mga nagreklamo sa Makati? Yung isang kaibigan natin nirereklamo na napaka-disorganized. Pero kahapon daw po, naku, napaka-organized. Pinadalan pa tayo ng pictures Talagang nakaupo na sila, walang gulo. Kaya yun pong mga nabakunahan kahapon, maligayang-maligaya sila. Hindi sila naghintay. Efficient ang kanilang pagbabakuna. Mabuti naman. So, congratulations, Mayor Binay. Ito si Abby Binay. Ito ang saving grace ng kanyang ama sa yung kanyang kapatid. Mabuti na lang at merong Abby Binay. Mayor Abby. UP kasi ito kaya matino. Dalawa mong, kaya lang tatay mo rin UP pero ibang klase Yun na. Ano ko lang yun. Karinyo brutal ko lang sa inyo. Medyo, magsabihan mo ng konti. Anyway, alam po ninyo, maalala niyo yung kaso nung anak ni Claire de la Puente. Namatay na nga siya ang kaibigan natin si Claire de la Puente ron Natatandaan niyo yung Kidisena case? Yung flight attendant na namatay po niya sa isang hotel sa Makati. Hindi po ba nagkaroon ng kontrobersya yun? Kasi idinimanda yung mga kaibigan niya. Itong NBI, nag-imbestiga rin. Nag-hire din sila ng demanda. Pero di ba, posisyon ng programa natin, nung makita natin yung autopsy report, sabi natin, wala namang rape doon. Anyway, so yung Makati Prosecutor's Office, matapos po na ininghain ang demanda ng NBI laban dito sa mga nakasama ni Christine Dacera, dinimanda po sila ng rape and homicide against, dito po yung 11 sila, 11 ang dinimanda. Meron na akong desisyon at 11 na pahin ng resolusyon noong nakarang April 23. At si Assistant City Prosecutor Joan Molina Santillan ang prosecuting o investigating prosecutor. Ano sabi niya? Sa kanya pong resolution na dinismiss niya yung kaso. Yun daw pong ebidensya kulang sa prueba para maniwala ka na maaaring merong rape o kaya homicide or rape with homicide ang nakamit nitong mga respondents. At ito'y inayuna naman po ng Deputy City Prosecutor Henry Salazar at ng City Prosecutor Dindo Venturasa. Sino ba yung mga nakademanda yan? Ito yung mga pangalan. Si John Pascual de la Serna, si Romel Galido, si John Paul Halili, at yung anak ni Claire de la Ponte, si Gregorio Angelo de Guzman, si Jezreel Rapinan, si Alain D. Chen, si Mark Anthony Rosales, si Raymar Inglis, si Louis de Lima, si Chamir Cunanan, at si Edward Pangilinan.
So, dismissal for lack of probable cause. Sapagkat, yun naman daw NBI findings, wala naman daw preba na merong mga abrasions o mga sugat doon po sa pribadong ari ng biktimang si Christine Dacer. So, siguro, matutuwa na si Claire de la Puente sa kabilang buhay sapagkat finally, yung kanyang pinaglalaban para sa katarungan ng kanyang anak, nagkaroon ng katuparan. Tama lang naman yung desisyon na yun. Anyway, alam niyo po ba na nagkaroon ng oral argument dyan sa Korte Suprema? Ito ay kaugnay pa ho dun sa mga inihain na petisyon laban dun po sa Anti-Terrorism Act noong 2020. Alam nyo, 37 yata ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang pawalang bisa, sabihin na labag sa konstitusyon itong Anti-Terrorism Act. At ang programa po natin, luminya po dito, sinabi natin na constitutional ito. At diniscuss po natin, matatandaan nyo, inisa-isa natin yung mga argumento. Ngayon, during the online arguments, online po yung oral arguments nila. Hindi sila nagpunta ro ng personal para hindi sila magkahawaan. Ang sabi po ni Solicitor General Jose Jo Calida, na yung pong pagpasa ng ATA o Anti-Terrorism Act, katutubong political, ibig sabihin political in nature ito, na hindi po pwedeng pasukan ng hukuman sapagkat merong mga pangyayari after the enactment na magiging rason o dahilan upang i-dismiss ang petisyon. Maliban pa doon, ang sinasabi ni Solgen Calida, wala naman legal standing yung mga yan upang i-challenge ang batas. Ang sabi po ni Solgen Calida, the Anti-Terrorism Act is not an instrument of oppression, and neither is it a tool to suppress the vibrance of our democracy. Hindi raw ito instrumento para sa pag-api at hindi rin po ito instrumento o gamit at paraan upang sirain ang kalusugan ng ating demokrasya. Sapagkat ito daw pong Anti-Terrorism Act sa ngayon Solgen Jo Calida, kumakatawan sa patakaran ng Estado na bigyan ng proteksyon ang buhay, ang kalayaan, at ang ari-arian laban sa terorismo. At ito ay isang commitment sa kapayapaan ng Estado para sa kinabukasan ng ating mga anak. At sa ngayon po kay Solgen Calida, labag sa mga claims o mga sinasabi ng mga petitioner dun sa 37 kaso, yung pong anti-terrorism law, meron pa rin doon na tinatawag na probable cause kaugnay dun sa warrantless arrest. Hindi po ba? Napaliwanag na natin doon. Kasi, hindi ka pwede mag-aresto kung walang warrant. But, meron pong provision sa rules of court na pwede kang maka-aresto kung merong probable cause. Halimbawa, ikaw mismo, nakita mo yung krimen na ginaganap. O kaya naman, meron kang personal na kalaman na ganap. May probable cause not. Ano pa? Sabi niya, yung lawful data acquisition and handling, maganda ang nakalagay doon. Marami di ba?
Inisa-isa ho natin doon. Maraming safeguards eh. Kaya sinasabi niya, hindi totoo na tinatanggalan kayo ng karapatan ng inyong pagpapahayag. Nire-regulate lamang kayo. Sapagkat ang Estado, talaga naman nung pwede mag-regulate ng mga karapatan. Pagdating na sa interes ng sambayanang Pilipino, kanilang kaligtasan, pwede talagang pumasok ang Estado. At saka yung kay Soljan Calida, hindi rin po ito lumalabag sa karapatan ng mabilis na paglilitis. Yan ang kanyang mga sinabi. At kaugnay po rito, sabi pa ni Soljan, yan pong Anti-Terrorism Act, ito'y magiging isang daan kung ito ay pawalang bisa mo. Manganganib yung ating ekonomiya. Bakit ka mo? Unang-una, sabi niya, yung 2020 Global Terrorism Index, nagpapakita na ang ating bansa ay isa sa Southeast Asian country dun sa 10 bansa na talagang tinatamaan ng terorismo. Kaya, maliban pa doon, sabi yun ni Soljan Calida, itong meron ho tayong tinatawag na commitment sa United Nations. Miyembro tayo doon eh. Kung baga, tungkulin po natin na magpasa ng anti-terrorism law upang matupad natin yung ating obligasyon. Sapagkat meron pong deadline na ibinigay itong International Financial Action Task Force para makagawa tayo ng anti-terrorism law. Kasi pag hindi po natin ito natupad, abay tayo'y manganganib na mapasama dun sa tinatawag nilang high risk and non-cooperative jurisdiction. Kumbaga, ito yung mga bansa na ayaw mag-cooperate laban sa terorismo. Pag wala tayong batas na gano'n, sigurado, para tayong may sakit na leprosy. Tayo iiwasan ng mga ibang bansa. Kasi hindi tayo nakikisama laban sa terorismo. Alam naman natin ang terorismo, number 1, crime against humanity ngayon yan. Kaya, ilalagay tayo dun sa listahan. Yung pagpasa po natin ng Anti-Terrorism Act is in compliance with the country's obligations sa ilalim ng United Nations Security Council Resolution and the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Maliban po dyan, alam nyo, pag wala tayong anti-terrorism law, matatakot mag-invest sa atin yung mga labas ng bansa. Mawawala ng pagtitiwala. Kasi, kung wala kang anti-terrorism law, talagang bukas na bukas tayo sa pagpasok ng mga terorista rito. Hindi po pwede yan. Kung baga, alam po ninyo, ganito sisimplihan na lang muna natin. Yun ang anti-terrorism law. Ang kalakaran ganito. Dati-dati, pag wala, bago po natin mahuli yung mga terorista, lumilikha na muna ng mayhem o ng murder o ng pagpatay. Kumbaga, napasabog na yung bomba. Ang dami nang nasaktan, ang dami nang namatay. Saka natin huhulihin. Etong anti-terrorism law, bago nila gagawin pa lang yun, huli na sila. Bakit? Kasi meron po ng mga provisions na bibigyan natin ng kapangyarihan. Itong mga otoridad, nasusubaybayan sila. Pwede na nilang matuntun. Kaya bago pa lang nila, iniisip pa lang, pinaplano pa lang sila, huli ka. Yun o ang kaibahan, ganun lang o kasimple. O kaya sabi ni
Soljan Kalida, walang dahilan na maaaring mag-justify o maging dahilan upang sabihin mo yung pagpatay ng mga inosenteng tao at mga wala namang kabuang-buang na mga bata justified o karapat-dapat. Wala ho. Basta ikaw ay pumatay ng inosenteng tao at mga batang walang buwang, talagang hindi po pwede yan. Madalit sabi ni Soljan Kalida, kailangan lahat ng bansa magkaisa laban sa terorismo. Dahil pag hindi, nakita niyo naman ang nangyari sa Amerika, di ba? Yung nangyari doon, nung pinabagsak nila yung Twin Tower. Wala nang Twin Tower ngayon sa Amerika. Yun ang pinakamatindi. Kaya hindi na mangyayari uli yun. Dapat talaga, bago pa magpaputok, hinuli mo na yung magpapaputok. Now, kaugnay naman po dun sa oral arguments, na pinagre-react naman nung kaibigan nating Congressman Colmenares. Ano bang first name ni Congressman Colmenares? Bang pangalan ni si Neri. Neri nga pala. Congressman Neri. Nagre-reklamo siya. Bakit daw siya nire-red tag? Nire-red tag ni Soljan Joe Kalida. Kasi doon sa argument siya, sabi ni Soljan, maraming nakuha mga subversive documents at mga campaign materials na mga nandyan sa kaliwa o mga left-leaning personalities. At kasama dyan yung dating kinatawan ng bayan muna, naging kongresista na si Nery Colmenares, na isa sa mga lumalaban sa anti-terrorism law. Ito daw mga materyales na ito. Kasi nakita ko sa TV, nandun ang mukha ni Nery Colmenares ito raw ay nahuli at tapos ng police raid. Nagkaroon ng raid sa police dyan sa di umanong armory ng mga komunista ng CPP at saka ng NPA dyan po sa Santa Rosa, Laguna. Madalit sabi, nung ni-raid, dami nila nakuha mga subversibong dokumento, mga streamers, mga campaign paraphernalia ni Congressman Colmenares, Bayan Muna, Gabriela, Gabriela, hindi ba miyembro dyan yung nag-organize ng community pantry, si Patricia, pati mga training materials. Madalit sabi, naggagalit ngayon itong si pambihira ka, bakit mo nire-red tag na naman ako, alam mo naman, yan ay banta sa buhay ko, sa kalayaan ko, pasiguridad ko. Bakit? Kailangan pa ba yan? Ikaw na. Ito naman ang akin dyan, ha? Alam mo, nung nababasa ko yung statement mo, lalabas sa screen Sabi ko sa komentaryo ko, ikaw naman, Nery, kaibigang Nery Colmenares, si Soljan Joe Kalida was only stating a fact. Fact yun Yun ang nakita Kung baga, yun ang batay lamang kung anong mga nakita ron. Nandun yung mukha mo, yung retrato mo. Hindi masama yun. Hindi ka nire-red tag. He is just informing the court of what subversive documents and what other materials were discovered to be there or taken there or nandun. Kaya hindi naman red tag yun talaga. Mabuti pa. Hindi ko naman kasi kayo maintindihan. Hindi, gaya ng sinasabi nyo, communism is not a crime. Kung naniniwala kayo sa komunismo, di aminin nyo, ang hirap sa inyo, takot na takot kayo aminin ng mga komunista kayo. Maganda naman, alam nyo, maganda ang layunin ng komunismo. Ang problema yung pamamaraan. Gusto nyo patayin, gusto nyo pabagsakin ng gobyerno, talagang may problema tayo doon. Pero kung yung layunin ng komunista na tulungan yung taong bayan, yung mga nangangaya, okay yun. Pero
how do you do it to reach that goal? Yung ginagawa nyo, mali. Anyway, gaya ng pinangako natin sa inyo kahapon, alam nyo, nung nabalitaan po natin na nasunugan yung Dasmariñas, syempre, alam nyo na, marami tayong mga kaibigan na mararangya at merong mga mabubuting kalooban. Also, as usual, nagbigay, parang yung tinatawag na community pantry. Pero dati na akong ginagawa ito. Noon pa, wala pa yung community pantry. The same essence. Madalit sabi, nung nakakuha tayo ng maraming mga ayuda, so, ito ang ginawa natin. Tinawagan nun natin si Mayor Jennifer Barsaga. Ito yung kabiyak ni Congressman P.D. Barsaga. Itong Congressman P.D. Barsaga, ito yung may panukalang batas siya na kailangan mandatory yung pagtuturok ng bakuna kasi sabi ko nga sa inyo, huwag na kayo mag-react sapagkat yan naman para sa kabutihan nyo. Kulang lang talaga sa paliwanag yung mga ayaw. Anyway, so nakipag-coordinate po tayo kasi nga, sabi ko nga kay Mayor Jennifer, ito kailangan naming paalam sa inyo kasi itong mga kaibigan ng Counterpoint gustong pumunta dyan at magbigay ng kanilang ayuda doon sa mga fire victims at baka meron kayong protocols dyan na kailangan nating obserbahan. And at the same time, para magkaroon tayo ng social distancing, maayos. Kasi yung mga karanasan po natin, kahit na kami nagko-coordinate, talagang magulo pa rin kulang. Anyway, eto. So, madali sabi, nagpunta ko kami doon. Alam nyo, yung mga kaibigan ng Counterpoint, the usual friends of ours, nagpadalaw ng ayuda si businessman William Gatchalian. Yung Mayor Cesar Kiambao ng Bayambang. Ano ba ang Bayambang? Nueva Ecija. Sino pa? Yung pong negosyantong si Francisco. Sino ba? Pati pangalan ni Francisco. Asawa niya si Barbie Francisco. At saka, sino pa? Si Michael Tan. Yung pong anak ni Lucio Tan ng Philippine Airlines. Ganon din po si Philip Shen. Padala rin. At saka si Charles Chen. Mga kaibigan natin. Si Architect K.D. Velasco. Ganon din po si Barangay Kapitan Chris Reyes ng Silang Cavite at yung mga bagong kaibigan ng Counterpoint. Ito pong mga media organizers at contractor na si Charis Chadi Makapinlak at ang kanyang kabiyak ni si Roma. So, madalit sabi, itong mga kaibigan po natin, nagpunta ron. At alam nyo ba, tuwan-tuwa po ako. I was pleasantly shocked. Alam niyo ba kung bakit? Papakita ko sa inyo kung bakit. Tingnan niyo yung mga pictures. Tingnan niyo naman yan. Napaka-orderly, napaka-behave. Ito, dalawa ho kasi yung mga fire victims. Mga ilan ba sila? Sa ngayon po kay Mayor Jenny, 90 families. Yung unang set ng mga fire victims, nilagay muna nila temporarily sa Santa Cristina Elementary School. Yun naman pangalawang set, nandun po sa Dasmariñas East High School. Tingnan nyo, ito kagad ang bumugad sa atin pagdating. Hindi na gumagalaw. Pakita mo lahat para, ayan, kita nyo yan, Sige, so bilisan mo na lang para mabilis tayo. Ayan yung mga ayuda. Ayan. Ayan yung ating logo. Ano pa? Ayan. Tingnan nyo naman. Di ba? At saka alam nyo, ang kaibahan pa rito,
Yun ang mga kasamang kaibigan natin. Sila ho ang nagbigay, hindi na sila tumayo sa kanilang mga upuan. Binigay na lang sa kanila para nga mapanatili natin yung protocols, health protocols. Ayan, kita niyo yan? Behave na behave. Sabi ko nga para kayo mga school children na behave. Ayan. Binibigay ni Chadi. Si Miss Makapinlak yan. Ano pa? Oh, ayan. Ayan pa. Ayan. Ayan. Sila-sila ho nagbibigay. Tsaka nakakatuwa pa nito. Ayan, natin nakita nyo. Alam nyo, nag-video call si First Lady Hanilet Avancenia. Oh, ayan, si Architect Velasco yon. At kinausap niya ho yung mga fire victims. Ako tuwan-tuwa. Kasi at that time, si Presidente Duterte, alam niyo naman si Presidente Duterte, kung matulog o, alas 7 ng umaga, dahil nagtatrabaho sa gabi. So, nung tayo tumawag para sa video call, kasalukuyan pa siyang natutulog. Siyempre, ayaw naman natin maistorbo. Si First Lady na ang kumausap sa kanila. O, yan. Tingnan niyo pa. O, ito naman. Ito naman yung grupo. Meron pala sila dong yung grupo ni Mayor Jenny Barsaga. Meron nung silang tinatawag na Facebook account na kung saan nilalabas daw nila yun. In-interview yung mga tayo doon at saka yung mga iba. Kaugnay doon sa ating pagpunta doon. O, ito naman, tingnan niyo ito. Ito yung sa East High School ng Dasmariñas. Kita niyo, talagang bilib na bilib ako, kaya pinapurihan ko po si Mayor Jenny Barsaga. Sabi ko, ang galing mo naman, Mayor. Yung mga assistant mo doon, yung mga pinadala mo ron, ayan, yung mag-asawang Makapinlak, sila mismo nagdi-distribute. Si Roma, saka si Chadi, Charis. O, ayan pa. O, yan naman yung mga assistant ni Mayor Jenny Barsaga. Sila na ho ang nagdadala. Yun ang sinasabi natin, na ito ang kakaiba sa community pantry. Yun ang mga pumupunta doon sa kanila, hindi yung sila nagpupunta doon sa mga magbibigay ng ayuda. O, ayan. O, kita nyo, ang ganda ng social distancing, walang gulo. O, kukumpara nyo naman doon sa mga biglang dagsa, biglang nagpipilhan, malayo. O, sana ganito na lang ang gawin natin. Kaya, natutuwa tayo, yung mga ibang kaibigan natin. Sabi nila, kami, ganun na rin ang ginagawa namin, dinadala na lang namin. Saka hindi kami nagdadala ng media. O, sabi ko, alam ko na pinapatamaan nyo. Ngayon talaga. Anyway, so sana ganyan ang gagawin natin. Nakakatuwa yung, yan naman yung assistant, si Ronin ba yun? Assistant ni Mayor Jenny Barsaga. Nako, napaka-efficient din. Galing. Talagang magaling tong grupo. Yan. Mag-asawang. Ayun, yun ang Chris Reyes ng Silang. Yun ang ating appointment sa Cavite. Gagaling. Ayan, si Architect Velasco. Ayan sila. Di ba? Nakakatuwa, no? Clear na clear. Ito yung ito yung nagsasalita si First Lady. Nasaan ba yung video na nagpapasalamat yung yan ang Mayor Jenny Barsaga. Ito niya naman. Napaka-charming. Magandang mayora, nakabiyak ni Congressman P.D. Barsaga. Yan. Hindi ko na yata narinig yung nagpapasalamat yung Nagpapasalamat si First Lady. Ayan. Ito na Ayan, Ayan, video ko yan. Ayan. Yung pinakita niyo yung telepono, pinapakita ko. Nagpapasalamat. So, madalit sabi, yun ang kagandahan ng one, may coordination. Number two, disiplinado mismo yung mga taong tumatanggap. Hindi sila magulo, ayan, nakita nyo, naka-face mask, naka-face shield,
Tingnan niyo, wala kang makita diyan na hindi sumusunod sa protocols. Pangatlo, yung pong mayor, Jenny Barsaga, meron nung, kasi nabalitaan niya, hindi pa raw kami kumain. Humingi siya ng paumanhin, sorry, hindi kami nakapag-prepare. Kasi, unang-una, hindi nila akalain na darating yung mga kaibigan ng Counterpoint sa kanyang lingkod. Hindi raw sila nakapaganda. Kasi parang we decided the night before lang Madalian Madalian. Kasi parang, kasi pag Sabado, at least libre tayo. Pag ordinaryong araw, marami tayong trabaho Pangatlo, sabi ni Mayor Jenny, alam niyo, pag naghahanda kami ng pagkain, hindi naman kinakain ng mga nagpupunta, ng mga nagbibigay ng ayuda. Kasi daw yung mga nagbibigay ng ayuda, pinapadala yung kanilang mga assistants. Pinaghahandaan nila ng pagkain. Pero hindi ginagalaw. Sabi ko, bakit? Natatakot sila ma-COVID. Wala silang tiwala. Kaya hindi na lang kami nagpiprepare. Kami pinakain naman kami ni Barangay Kapitan Chris Reyes. Abay, napakasarap naman. Maganda bulalo. Tapos ano yon? Saba. Naku, pinagparti-partihan po namin yung pritong saba. Ang sarap. Pagkatapos ano pa, meron pang bangus na grilled. Di ba? May chop suey pa nga ako nakita ron, pero hindi ko na. Pero ang talagang binanatan ko alam niyo yung buko juice, talagang minom kayo nun, napakasarap. Tsaka yung meat, kinakain mo natin yun. Anyway, mukhang inabot na naman tayo ng oras. So, pansamantala, magpapaalam na naman tayo. Kaya ito na naman. Ang palagi, alam nyo, hindi tayo nagsasawa magpaalala. Kasi talaga lamang, ito ang mabisang laban, panlaban sa lahat ng virus, lahat ng anong klase mang sakit na dadapo. Magsuot po kayo ng face mask. And ng face shield, syempre. Yan. Hindi po ba? Pag ganyan ang atin, malakas ang loob. Tingnan nyo, palagi ako negative because of this. Isa pa. Pag kayo yung nasa labas na, siguraduhin nyo lang na huwag kayong lalapit ng less than 2 meters or 6 feet sa mga kasalubong nyo, mga katabi. Lumayo na kayo. Kusa na kayo lumayo. At saka huwag nyo kalimutan na maghuhugas ng inyong mga kamay. Make it a habit. Wash your hands with soap and water. Ano pa? Yun yung sinasabi ko sa inyong kalusugan. Nako, maniwala kayo. No substitute for a healthy body. Gawin niyo po yun. Try doing it every morning. Expose yourselves sa sunlight. 15 minutes pwede na. Hanggang 20, 30. Ano pa? Mag-exercise. Kahit yung walking, biking, pwede na yun. Tapos, matulog kayo ng mga 8 oras o siguraduhin nyo lang 8 oras. Umunod din kayo ng maraming tubig Tsaka kumain kayo ng mga masustansyang pagkain, yung gulay, yung prutas. Yan, okay yan. Supplements, vitamin, okay. Enermon ako. And of course, pag kayo po nagising na sa umaga, pagkatapos kayong mahimbing matulog, huwag naman po nating makalimutan magpasalamat sa dakilang lumikha sa pagbibigay ng buhay sa atin, pagdudugtong nito, pagbibigay ng biyaya sa atin araw-araw, pag-akay sa atin sa matuwid na daan. At tayo po'y magdasal pa, dagdagan pa natin na tayo'y mailigtas naman dito sa pandemya at matigil na itong virus na ito, bumalik na siya doon sa kanyang pinanggalingan sa ilalim ng lupa. Ako po inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantala na nagpapaalam hanggang bukas na muli, 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. At nagsasabi po sa inyong lahat, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo and I love you all.